talakayan. Bakit ba dapat na maging matuwid ang isang tao o ang isang kapatid? Sa daigdig o lalong-lalo na Kung ano nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating magawain. Mga kapatid, dumating na po tayo sa takdang oras ng ating banal na pananambahan sa ating Panginoong Diyos. At tayo po ay isimula na sa ating pag-awit. Awitin po natin ng Tinapay na Kristo, page 22.
ating awit, page 33, Emmanuel. Next song, Kristo ang Buhay, page 125. Si Kristo ang buhay at kaligtasan sa Iglesia ng Diyos na buhay. Kaya't halina, nagling lumbagi
tayo'y iuwi. Layuan ang sana, si Kristo'y ibigin, hinabak siyang data hanggang sa libing. Nagkalat ang dilim sa dadaanan, bilangguan ng pusong malaya. Kaya't mag-ingat ka, o kababayan, ang mundo'y malapit ng wakasan. Layuan ang sana, si Kristo'y ibigin, ilawat sandata hanggang sa libing. Tayo'y pumasok habang may oras sa pintuan ng tubang ng alay. Si Kristo ang ito na daraanan nang marating mo ang bayang banal. Layuan ang sana, si Kristo'y ibigin, ilawat sandata hanggang sa libing. Ilawat sandata hanggang sa Mga kapatid, ang ating pong panghuling awit ay pinamagatang Katampatang Pagsamba, page 35. Purihin na tinanghawi ang Diyos
Ang aral niya isang isip pagbuhay ay makamit. Ang mga pagkain ipahayag ng kaibig. Alang-alang sa Kanya magkakawagan, nag-aaliway, humarap na isang haing buhay. Banal na kaya-haya sa paligid ng may lalang na siya naging katanghalang pagsamba. Sa Kanya magkakawagan, nag-aaliway, humarap na isang haing buhay. Banal na kaya-haya sa paligid ng may lalang na siya naging katanghalang pagsamba. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang tumindig at yukod po natin ang ating mga ulo at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Panginoon, aming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan po mga hamak at mga walang kabulhang po mga alipin. Sama-sama po kaming nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangayimpapa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Ama, sa mga sandali pong ito, bago po kami magpahayag ng aming maraming mga pangailangan. Una po sa lahat ay ipinapaubot po namin sa iyong dakilang kaitaasan ng aming taos-pusong pasasalamat. Dahilan po sa mga kabutihan at mga kahabagan na walang sawang ipinagkakaloob mo po sa aming mga buhay, ang aming lakas, ang aming pagkatao, ang mga bagay na aming tinanggap sa araw-araw ng aming mga buhay. Ano pat sa lahat ng sandali ng aming mga buhay ay ipinagkaloob mo sa amin ng lahat ng mga bagay. Dakilang Ama, ang higit sa lahat na amin pong ipinagkapasalamat at amin po tinatanaw na isang malaking utang na loob ang katotohanan
ang liwanag ng iyong mga katwiran na minsan pong pinagpagliwanag sa aming mga buhay. Sa pamagitan ng iyong mga salita ay nakilala ka namin na ikaw ang isang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Nakilala po namin ang iyong bugtong na anak at sa pamagitan ng kanyang kamatayan na inatubos kami sa aming mga pagkakasala. Mula po dito, dakilang Ama, ay tinawag po kami sa loob ng iyong banal na tahanan upang maging kaharian ng mga saserdote, upang maging mga anak na tinatawag sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Ama, dahil lang po sa mga bagay na ito na misang naganap sa bawat isa sa amin, ay wala po kaming maaaring ibayad o itumbas sa iyong mayamang pag-ibig, kundi maliban na lamang po ang sa ganitong mga kaparaanan na sa tuwing sasapit ang sandali at ang oras ng aming pananambahan, ay magsama-sama naman kaming iyong mga anak. Pabuklod ang aming mga puso't damdamin ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo, upang ikaw, dakilang Ama, ay pagsamasamahan naming purihin, dakilain, parangalan ka namin at sambahin po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Amen. Dakilang Ama, narito po ang bawat isa sa amin. Ang aming buhay at pagkatao ay hindi po namin maaaring mailingid sa iyong dakilang kaalaman. Palibhas ay ikaw po ang Diyos na sumisiyasa ng haka at ng tibukin ng aming mga puso, na magiging na mga lihim na bagay ng aming mga pag-iisip, ng aming mga pagkatao. Dakilang Ama, palibhas ay ganito po ang katalagahan ng pagkalikha mo po sa bawat iya sa amin na kami nilikha mong mahihina, nilalang mo po kaming marupok, nilalang mo po kaming walang lakas sa ganang aming mga sarili. Kadalasan ay nasumpungan po kami sa mga pag-aalinlangan, sa mga bagay at gawa na di naging marangal at kasang-ayon ng iyong dakilang kalooban. Dakilang Ama, upang sa hapon pong ito ng aming pananambahan sa iyo ay magkaroon kami ng lalong higit na karapatan. Ang karapatan na suwambitla, ang karapatan na lumuwalhati ng iyong marangal na pangalan. Nawa po ay paminsanan mong igawad sa bawat isa sa amin, dakilang ng Diyos, ang iyong banal na pagkapala, ang iyong bendisyon sa kalilinis, at sa pagpapatawad ng lahat ng aming managawang mga kasalanan. Amen. Dakilang Ama, pagpalain mo po ang iyong munting pangasiwaan ay natangan mo ng mabigat na pananagutan sa pangasiwa sa aming iyong mga anak. Sapagkat sa bansa pong ito na aming sinilangan, ay itinalaga mo po kami ng mga lalaki at babae na inatangan mo ng karapatang mga siwa sa gitna ng iyong mga lingkod, sa isayin ng iyong mga salita, na may buong linis at katapatan. Tinalagang po kami sa gawain ito, hindi dahil sa aming mga sarili, kundi alang-alang sa iyong bayan na tinatawag sa iyong marangal na pangalan, sa pamumuna po ng lalaking inibig mo, sapagkat sa bawat panahon na ikaw ay nagtatalaga ng iyong mga kinakasangkapan, sa bawat panahon ikaw ay naghahalal ng iyong mga hinirang. Sa huling panahon pong ito ay nalaga mo ang aming kapatid na Ruel Santiago, ang aming pong tagapangasiwa, ang aming matandang kapatid sa kasalukuyan upang magturo sa amin ng kabanalang nararapat sa kanya pong kabataan at kalagayan. Dakilang Diyos ay tunay na wala po siyang magagawa sa gana ng kanyang sarili maliban ng ikaw ang tumulong, ikaw ang
siyang magtalaga sa pangangasiwa sa gampanin ito. Dakilang Ama, sapagkat kami po ay umaasa lamang sa iyong tulong at kapangyarihan sa kanyang abang magagawa at sa bisa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na magpapaalala sa amin ng lahat ng mga bagay. Ay mga ngasiwa siya sa gitna ng iyong mga anak. Kasama po kami, kabilang ang mga lalaki at babaeng inalaga mo upang mag-akay sa iyong mga lingkod. Sa gayon naman, dakilang Ama, ay makita po ang bawat isa sa amin na patuloy kaming lumalakas sa pananampalataya. Patuloy kaming tumitibay sa gampaning paglilingkod ng lahat ng aming mga kapatid ay naliligtas sa dusa, sa pagkapahamak, sa mga bagay na pagkakatiso, sapagkat sa pamamagitan ng husay ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lawag kapaalala sa amin ng lahat ng mga bagay ay patuloy kaming nananalig sa iyong kapangyarihan at sa iyong tulong at magagawa ng bawat iya sa amin ay nagkapatuloy na ang bawat iya sa amin ay nagkakaisa sa patuloy na pangangasiwa sa lahat ng gawang paglilingkod na hinahanap mo po sa buhay ng bawat iya sa amin. Amen. Dakilang Diyos, sa oras na ito ay mag-aarko kami ng iyong mga salita. Sa magitan po ng bukas na aklat at hamamong kinakasangkapan, ang salita ng buhay na pagkain ng aming mga kahuluan. Ang salita na siyang tinapay na babanggaling sa langit. Ang tinapay na Kristo na pagkain ng aming mga kahuluan, na sa tuwing aming lalasapin ng tinapay ay patuloy po naming inaalala ang kahalagahan ng aming Panginoon. At sa tuwing aming lalasapin ng tinapay ay patuloy naming ginugunita ang kanyang kamatayan. Na sa kanyang kamatayan ay naghihintay naman sa amin ng isang mabuting pag-asa. Sa pagkabuhay na maguli sa mga patay, ang katawang ito na may kamatayan ay mapapalitan ng walang kamatayan. Ang buhay na ito na may katapusan ay mapapalitan ng walang katapusan. Ang buto na siyang pagmumulan ng muling pagkabuhay ay itinanim na may kasiraan ay mabubuhay na walang kasiraan. Na sa pagbabalik ng aming Panginoon ay malulubos ang aming kagalakan upang sa bagong lupain na itinalaga mo po sa amin ay mabubuhay kami magpasawalang hanggan. Dakilang Diyos, ang bawat iya sa amin ay minsan ay nasumpukan mo sa kalagayan ng mga kahinaan ng aming lupang katawan. Ang iba po sa amin ay nagtataglay ng bigat na karamdaman. Ang karamdaman po ay ipinahintulot mo upang aming mapagsanayan ang sakit at sakit. At ang iba't ibang mga bagay ng buhay na ito ay nangyayari sa bawat iya sa amin upang ang iyong mga alipin ay sumpalataya na ang lahat ng bagay ay wala para sa amin ang makaunawa o magtuwid at magpuno ng lahat ng mga bagay ng aming kahinaan. Kundi ang aming panalig at pag-asa, dakilang Diyos. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat na siyang walang bagay na di may pangyayari kung yung doloopin at mamarapatis. Kaya dakilang Ama, sa pagkakataon pong ito, ay alalahayin na rin po ang kapatid na Luz Wiminda Santiago. Nalaman mo po, dakilang Diyos, na ang dugo ay buhay. At ang lahat ng laman ay nabubuhay dahil sa dugo. Siya po ay sa tuwid-tuwid may sinasalinan ng dugo upang sa magitan ng gamot at mga gamot na yung kinakasangkapan ay manatili po namin siya kasama. Hindi lamang po siya, kundi kapatid na Loyola Manggubat na sa iba namang uri ng karamdaman. Hindi lamang po si kapatid na Loyola, kundi ang marami pa naming mga kapatid na dinadaluyan ng kahinaan, ng pag-aalala, ng pangamba, ng sakit, ng sakit, ng pagdurusa.
at ng kalumbayan ng buhay. At dakilang Diyos, alang-alang po sa iyong dakilang kapangyarihan. Hindi sa ikaw ay aming pinag-uutusan, kundi kami po ay nakikiusap na taglay ang pananampalataya. Natulungan mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo po ang aming mga kalooban. Huwag mo po kami kahintulot sa mga bagay na panghihina ng aming kalooban, kundi makapagpatuloy kami, taglay namin ng lakas ng loob, ang tibay ng aming pananampalataya. Na naman po ang hirap na aming maranasan sa buhay nito ay may pagwawagi namin ang aming mga kahulugan. May pagkapatuloy namin ang aming sinumpaang tungkulin sa iyo. Ang maglingkod sa iyo ng buong katapatan hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Amen. Dakilang Ama, meron kang mga alipin na may mga kaidaran na rin sa buhay. Tulungan mo po sila, bahagyan mo po sila ng iyong mga kagandahan loob, ang lahat ng iyong mga anak na nasa kanilang tahanan. Ang mga ligado po na nasa mga layong lupain sa mga tahanan at mga bansa na kanilang kinaroroonan. Alang-alang dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa bawat iya sa amin. Sapagkat sa buhay na ito ay nabubuhay kami sa maraming pangangailangan. Ngunit nakikiusap kami, dakilang Ama, na dagdag mo na po sa aming ipagkakaloob ang kaginhawahan ng aming mga pag-iisip. Ang kaginhawahan ng aming mga puso at kalooban na sa buhay na ito, anuman ang mga bagay na dumarating at mga bagay ng kasalukuyan at ng sa hinaharap, mga kahirapan ng buhay, iba't ibang mga panganib at mga kalagayan ng mga pagsubok ng buhay na ito at kabagabagan at likos ng mga kahirapan na hindi magiging hadlang upang ang aming pananampalataya ay mawalan ng kasaysayan, kundi ito po'y aming patuloy na mapagtibay sa aming mga puso. Na ikaw lamang ang Diyos na aming maglilingkuran habang kami po'y nabubuhay. Dakilang Ama, ang mga kabataan sa kanilang kalagayan, sapagkat ang sayo ng lahi, ang makaharing saserdote na magpapatuloy ng iyong tahanan sa bansa pong ito ay nakasalalay sa pangasiwa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Tulungan po kami, dakilang Diyos, na maipanuto namin na magawa namin sa aming sambahayan ang nararapat. Hindi po sila matiso, hindi po sila matukso ng mga bagay ng isang libutan ito, kundi may taguyod namin ang aming pananampalataya na sa aming pong pagsasama-sama, sa aming tahanan, sa pamilya ng iyong mga linggo, ay manatili po kami sa pagkakaisa, na masunod namin ang iyong mga kalooban, sapagkat sa pamagitan ng saling sabi, na magmumula sa iyong mga tapat na lingkod ay magpapatuloy sa salin ng lahi, na ang Iglesia ng Diyos na buhay, ng Espiritu Santo, na itinatanggo po sa amin ay magpapatuloy hanggang sa aming mga anak at sa anak ng aming mga anak, upang kung magkagayo ay hindi mawawala dito sa silong ng langit ang katampatang pagsamba, isang hinahanap po sa aming mga buhay. Dakilang Ama, lubos ang aming panalig at pag-asa, na dinidinig ko po ang aming mga pakiusap. Pinatawag na rin po kami sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkukulang. Ang lahat ng mga bagay na di na po na sa isa ng umitong dila ay dagdago na po ipagkakaloob. Sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan at ang kalawalatian at ang paghaharing walang hanggan. At ang lahat ng hinihiling po namin sa pangalan na Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Patuloy tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin sa mga sandali po ito at tayo po ay nasa lalong pinakamahalagang bahagi na ng ating pagtitipon. Walang iba kundi ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia at ngayon po ay huling linggo ng buwang ito ng Setyembre. Napakabilis po ng panahon. October na, Berna. Ang COVID ay nariyan pa rin, ang panganib ay nariyan pa rin.
Sisimula na rin ang pagpasok ng ating mga eskwela sa paaralan na buhay na ito sa ibang dimensyon at sa ibang paraan. Kung tawagin po ay online pag-aaral. Ang iba po ay tinatawag na combination of modules o alternative learning procedures. Ganyan pa man, sa loob ng iglesia ng sa buhay ay hindi mawawala sa bawat isa sa atin na patuloy po tayong makibahagi sa ating sinasagawang pag-aaral. Itong araling ito, lalo pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, ang aralin ng katotohanan, ang pagtanggap ng tinapay na katwiran. Isang paksa na may itong pahayag kung bakit hindi sa material na paraan ang pagkain ng tinapay na katawan ni Kristo bilang pag-alaala sa Kanya. Ito pong pag-alaala sa ating Panginoong Jesucristo ay pinakilala po dito sa aklat ng Lucas 22:19 hanggang 20 at dito po nakasulat. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Makatwid, ito po katawan ni Kristo ay inutos niya na ito po ay ating pagsaluhan. At sa ating pagsasalo-salo, sa pamamagitan ng pagpuputol-putol ng tinapay, ay ito ay bilang pag-alaala sa Kanya. Makatwid, maituturing po itong isang pagdiriwang, isang selebrasyon. Sapagkat, kaya po ito, selebrasyon, ay yung panahon na gawin natin ang pag-alaala. Pag dumarating ang inyong birthday, di ba kayo nagdiriwang? Naalala ninyo? Pag dumarating ang isang mahalagang petsa o panahon ng pangyayari sa ating buhay, ay sinasagawa po natin ang pag-alaala. Kaya nga, ayon sa ating pag-aaral, kung bakit hindi material na paraan ng pagkain ng tinapay ng katawan ni Kristo bilang pag-aala-ala sa Kanya. Sa Biblia po, maraming tinatawag na tinapay. Maraming, ng tinapay na pinakikilala sa loob ng Biblia. Una, Exodo 12, talatang 17. Ganito po ang ating may siguro. At iyong ipangingili ng pista ng tinapay na walang lebadura. Sapagkat sa araw ring ito'y kinuha ko ang iyong mga hukbo sa lupain ng Ehipto, kaya't inyong ipangili ng araw na ito sa buong panahon ng inyong lahi na bilang tuntunin magpakailanman. Ano po yung tinapay na ito? Tinapay na utos ipagpista ng Israel. Mga kapatid, tinapay na walang lebadura. Mga kapatid, nakakain na po ba kayo ng tinapay na walang lebadura? Yung parang ostya. Tinapay na walang libadura o unleavening bread. Mga kapatid, ito po ay ginagampanan ng Israel. Ito, tinapay na ito na ipagpista ng Israel na tinapay na walang libadura sapagkat sa panahon po ng Israel, ito yung panahon ng kanilang paglabas sa lupain ng Ehipto. Kaya, utos ipagpista ng Israel. Bago po sila lumabas sa lupain ng Ehipto, ay nangyari po diyan na magkaroon sila ng isang bansa para makarating sila sa lupang pangako. Nung gabing yon ay dumating po yung liwanag, ay dumating yung si kamatayan. Lahat ng tao na panganay ng Israel at panganay ng Ehipto ay namatay. Liban lang sa lahi ni Israel. Sapagkat ang sabi ng Diyos, sa gabing yon, kakain kayo ng tinapay, wala kayo ititira, mabilis niyong kakanin, at pagdating sa kinabagahan,
magkakaroon na kayo ng paglisan. Aalis na kayo sa lupain ng Ehipto sapagkat kayo ay dadali ng Diyos sa lupain binubukalan ng gatas at pulot. Lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Kaya, yung pong selebrasyon na yon, sangayon sa kanilang lahi, taon-taon, kanilang ginugunita, kahit nang sila po ay nasa lupain na ng Ehipto. Talagang yun po ay tinapay na harina, wala lang siyang baking powder. Wala siyang pampaalsa. Mga kapatid, kaya talagang yung tinapay na yon, manipis na tinapay lang yan. Ngayon, ano pa ang ibang uri ng tinapay na binabanggit sa Biblia? Juan 6:31, pakinggan po natin. At ganito po ang pagtuturo. Atin po pakinggan ang pahayag ng banal na kasulatan. Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat. Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang ipinakain. Ano pong uring tinapay? Tinapay na galing sa langit. Meron ba tinapay na galing sa langit? Meron po. Sapagkat nang ang Israel ay makalabas sa lupain ng Ehipto, hinati ng Diyos ang dagat ng napula. Sila po'y naglakbay sa disyerto. Paano sila kakain? Pinakain sila ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nagpaulan ng mana from heaven. Wala doon pagkain, wala doon mabilan, wala doon source of living, wala doon tanim sapagkat ikaw ay nabuhay sa disyerto, ngunit sila po'y pinakain ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay nagpaulan ng mana from heaven. Yung mana from heaven, yan po ay isang uri ng lumot na parang mamon, na may liit na mamon na nabuo o nayari o nalikha sa pamamagitan ng creation of microorganisms. Kaya nung kainin nila yon, nabuhay sila sapagkat mayroong carbohydrates na magiging pagkain nila sa buong panahon ng kanilang paglalakbay sa loob na maraming taon. Mga kapatid, meron talagang tinapay na ubabang galing sa langit. 27 na aklat ng kawikaan. Isa pa rin uri ng tinapay ito na binabanggit po ng Biblia. 20 talatang 17, tinapay ng kasinungalingan ay matamis sa tao, ngunit pagkatapos ay mabubusog ang kanyang bibig ng batong lapok. Yung pong isang uri din ng tinapay na iyahatid sa iyo, nung pala scam. Tinapay na kasinungalingan. Tinatanggap ng tao yan, pininiwalaan, ngunit ang resulta po ay ikaw ay mapepeke sapagkat marami pong gumagamit ng kasinungalingan na ang terminong ginanggit ng Biblia ay nasa uring tinapay na kasinungalingan. Ngayon talagang meron pong tinapay na emo. Tinapay na ano ba hilig mong tinapay? Gusto ko ika ng tinapay ay si puto. Meron naman tinapay na Pinoy tasty. Kasi po, ang tao, bago kumain ng kanin, ang kinakain po ng tao, tinapay. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. 10 gayon ng tinapay ay galing po yun sa trigo. Ang trigo, parang kamag-anak din yan ng palay. Ngunit yan po ay binamasa, then binibake. Nagiging pagkain po yan. Sapagkat ang katumbas po ng nutrients ng tinapay ay katulad din ng nutrients ng kanin. Mas matindi pa ang kanin. Sapagkat yan po ay carbohydrates na kailangan ng tao para po siya mabuhay. Mga kapatid, sa Mediterranean area, sa lugar ng Europe o sa Mediterranean at sa Middle East, talagang hindi uso kumain ng kanin. Ang kinakain po talaga ng tao, na original na kinakain ng tao, ay tinapay na galing po sa wheat or cereals. 2:46 na aklat ng gawa ay ganito po ang nakasulat at pakinggan po natin. Mga kapatid, 2:46. Sa araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo.
At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, ay nagsisikain sila sa kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Kaya talagang, pag nasa bahay ka, ano ba ang lagi mong ginagawa? Bago ka pumasok sa eskwela, ang laging ginagawa ng tao, kumain ng tinapay. Yun ako, napakilig ko sa tinapay, hindi halos ayaw kumain ng kanin. Pwede siya mabubuhay lang sa tinapay. Ano ring tinapay? Kailangan ang gusto niya, minsan pizza, marami. Tulad ng tinapay. May papael, meron pepperoni, dami pagkain na may hilig po. Kaya isang pagkakitaan din sa panahon ito, pag ikaw ay marunong mag-bake. Tulad ni Sis Lani, marunong siya mag-bake. Sis Lani Balbis. Pwede mo gamitin din sa panahon ito na yung kakayahan sa paggawa ng tinapay ay kung maayos at maganda ang iyong preparation ay isa ring source of living, mga kapatid. Kaya meron pong tinapay na pagkain at meron din pong tinapay na hindi material, tinapay ng Diyos. Sa 6:33 na aklat ng Juan ay ganito po ang ating may siguro, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Isang uri po ng tinapay yan na iba sa mga tinapay na binabanggit sa Biblia, sapagkat tinapay ng Diyos na bumabang mula sa langit, nagbibigay ng buhay sa kalangitan. Tanong, sa sanlibutan. Tanong, saan tayo pupunta? Na makabibili. Pwede mo pang makabili sa palengke o sa bakery. O sa sino mang supplier nito, kami po ay magpapa-online. Kami po ay nais kong bumili kay Shopee. Baka may pwedeng magpa-grab delivery ng tinapay na umabang galing sa langit na nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sabihin sa inyo, tindera, wala po kaming tinapay na ganyan. Hindi po namin kaya i-provide yan. Tinapay na nagbibigay buhay sa sanglibutan. Pero meron pong tinapay ng Diyos na nagbibigay buhay sa sanglibutan. At alin po ba yung tinapay na yan? Na yan nga po ang pinagkamalang kainin ng mga iglesyang nagsasa Santa Cena ngayon. Ang iglesia po ng Diyos na buhay ay walang Santa Cena. What is Santa Cena? Banal na hapunan. Ang mga religion po na merong celebration of literal bread. Ano ang mga religion po na merong celebration of literal bread? Literal bread. Pare, simbahan, di ba? Ang sabi ng pare, ang tinapay na ito babanggali sa langit, meron silang ostia, lagang sinusubo sa tuwing misa. Kaya, ang tawag po nila, simba o misa. Sa atin po, hindi misa ang ating ginagawa. Hindi tayo nagmimisa. Kasi po, yung salitang misa, meron talagang offering of bread. Kaya misa. Ito ang katawan ni Kristo. Ang sino mang kumain ng tinapay nito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Ngayon, ano po ang problema ng tinapay na yan? Ano po ang problema ng tinapay na yan? Yan ang katawang binahagi na hindi naunawaan ng marami na Santa Cena ngayon. Wala po tayong Santa Cena o huling hapunan o banal na hapunan. Ang merong mga religion na may banal na hapunan, ibang iglesia ng Diyos. May mga iglesia ng Diyos group na sila po ay merong literal bread, INC. Hindi ba? Meron silang banal na hapunan na ginagampanan nila tuwing umaga. Hindi naman yung dahilan kaya umaga nila ginagawa, sa pag inaalala nila yung hapunan ng Panginoon. Marami po silang pangatwiran. Pero, yun po'y kanila. Hindi atin. Kaya lang natin sinasabi ang bagay na ito, lalo na po ngayon. Kung yan po ay religious order o religious commandments of God, marami hindi nakakaganap. Mga kapatid, kami merong online mass. Bali wala ang misa mo. Sapagkat ang halaga ng pagkakatoliko, ang halaga ng gawain
sa pagtanggap ng tinapay ay kapag ikaw ay nakakain ng tinapay. Problema, nagkaroon po ng pandemic. Bawal po ang maraming tao sa misa. Kaya maraming hindi nakakain ng tinapay. Baliwala rin yung isinagawa nilang pagsimba. Sapagkat hindi po naunawaan yung salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo, 26, 26 at 28, hanggang 28 ay ganito po ang nakasulat at ating pong pakinggan. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at binigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayo lahat yan. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa igapagpapatawad ng mga kasalanan. Alin po ang tinapay na pinagkamalang kanin ng iba? Ang katawang binahagi. Pinagkamalan. Kamali po ng interpretasyon. Sasabi ng ating Panginoon Jesucristo, kanin ninyo, huwin ninyo, ito ang aking katawan. Sa Catholic faith, mga kapatid, sinasabi po sa mga doktrin ng Katoliko na yung ostya na tinanggap ng isang nagsimba ay talagang nagiging katawan, literal, ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kung ating pong maunawaan, Lucas 22, 19 hanggang 20, ganito po ang ating may siguro at siya'y dumampot ng tinapay at ng siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol. At ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kaya hindi naman ang saro pagkatapos na makahapon ay sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Pinagkamalan po. Alin ang pinagkamalan? Pinagkamalan ang katawang ibinibigay dahil ika sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Mga kapatid, kung ang isang pagsamba, kung ang isang pagtitipon ay may literal na tinapay, ilang tinapay ang tatanggapin mo sa isang pagsamba? Ilan? Kung may literal na tinapay, magiging dalawa. Hindi mo ba? Isang tinapay na salita ng Diyos na mababang galing sa langit at isang tinapay na ostya o literal na katawan daw ni Kristo bilang pag-alaala sa Kanya. Ang mga kapatid, magiging dalawang tinapay. Pero hindi po pwedeng maging dalawang tinapay ang sinasabi ito ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat ang sabi po niya ay napakaliwanag. Doon sa talata, ano po ang sabi niya? Sinabi niya, kanin ninyo, ang tinapay na ito na ibinigay sa kanila. Kaya isang uri lang po ng tinapay yun. Hindi po dalawang uri ng tinapay sapagkat hindi mo mapayag si Kristo na sa kanyang pagseselebra ng gawain ng hapunan ng Panginoon ay maging dalawa ang uri ng tinapay na unawaan po natin. Maraming uri ng tinapay na galing sa langit at merong tinapay na galing sa paniderya. Sa pagsambaba ng mga lingkod ng Diyos ay dalawa po yung tinapay ang ating gagamitin. Tinapay na galing sa langit at tinapay na galing sa paniderya o tinapay na nilikha ng isang magtitinapay. Mga kapatid, hindi po ganon. Kaya sa 26-29 na aklat ng Mateo ay atin pong masisiguro ganito po ang maliwanag na pahayag. 26-29 na aklat ng Mateo.
Na dapat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon na hindi na ako iinom itong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ay ang tawag diyan, huling inom, huling kain. Kinatisuran ng, kaya marami pong natitisod sa tinapay. Kaya sa ating pong pagkasama-sama, mga kapatid, ilang uring tinapay ang ating tinatanggap? Isang tinapay lang. Ang tinapay na nanggagaling sa langit. Mga kapatid, ang tinapay na Kristo na kinatisuran ng mga hindi sumasampalataya. Na ang ating Panginoong Kristo po ay gumagawa ng himala at ang mga lingkod ay sumasama sa Kanya sa bundok. Sa lugar na Kanyang pinaroonan ay wala kumakain ng tao. Sabi ng mga alagad, Panginoon, paano po natin pakakainin ang libu-libong alagad na ito na nakikinig sa iyong mga salita? Meron ba kayong isda dyan? Meron ba kayong tinapay dyan? Ang ating Panginoon ay nakakuha ng ilang pirasong tinapay. At ang ginawa po sa tinapay na ilang piraso ay Kanya pong pinagputol-putol at libong lalaki, libong tao ang nakakain ng tinapay sa pamamagitan ng ginawa niyang tinapay na material. At nabuhay. At sila po ay hindi tumutol sa tinapay na yon. Ngayon, may pagkakataon ngayon na sinabi ni Kristo na ganito, ako ang tinapay na galing sa langit. Kainin niyo dito. Kunin niyo, kainin niyo. Ano po ang sabi ng tao nang wala pang dumarating na tinapay? Nagaya ng ginawa niya ng una ng kanyang pagputol-putulin, marami po ang natisod sapagkat ang tinapay daw na ito, mas mainam pa raw ang tinapay ni Emo. Pag tumigas, lumalambot din. Pag isinawsaw mo sa mainit na kape, yung tinapay na malunggay, pandesal, subukan niyo po yan. Patigasin ninyo 3 araw. Saka niyo isaw-saw sa mainit na kape. Pag lumambot, nandun ang sarap ng tinapay na yun. Mas mainam pa raw yan kaysa sa tinapay na sinabi ng ating Panginoon. Bakit po? Basahin natin. Ito yung tinapay na hindi matanggap ng marami sa 55, 46, 56, 60 at 63. Pakinggan po natin mga kapatid. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa Kanya. Marami sa Kanya mga alagad ng kanilang marinig ito ay nagsasabi, matigas, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Dahil dito marami sa Kanya mga alagad ang nagsitalikod at hindi na nagsisama sa Kanya. Mga kapatid, nature po sa tao, likas po sa tao, na kaya lang sumisigla sa isang bagay. Kaya lang po nananatili sa isang bagay. Kaya lamang po nai-inspire sa isang bagay pag ang nakikinabang ay ang kanyang tiyan o ang kanyang katawan. Anong sabihin ng ating Panginoon Kristo? Ako ang tinapay na umabanggaling sa langit. Ang sabi po ng mga nakarinig, matigas ang tinapay na yan. Matigas ang panalitang iyan. Sino ang makaririnig naman? At marami sa Kanya mga alagad ang nagsitalikod o hindi na nagsisama sa Kanya. Sapagkat ang hinihintay nila, mga kapatid, saan ka nga ikaw pupunta? Pagkasama mo lagi ang Panginoon pag walang tinapay, gagawa siya ng miracles. Kukuha lang ng ilang tinapay na ingatan ng kanyang mga alagad. 1,000 tao ang pakainin. Libre na ikas sa pagkain. Libre na ikas sa isda. Pagkasama mo ang Panginoon. Ngayon, nung subukin niya ang pananampalataya ng tao, ang sabi niya, ako ang tinapay. No, sabi ng tao. No, sabi ng iba. Matigas ang tinapay na yan. Ayaw namin yan. Hindi na nagpatuloy, hindi na nagsisama. Tulad din sa ating panahon. Mga kapatid, marami pong tao ang ayaw na sa religion. Yan nga problema ni Kiko
Si Kiko, yung papang Katoliko, si Francesco, si Kiko, Francisco, o si Pope Francis, di ba? Tawag nila. Kaya si Kiko, Francisco, Francesco, isa lang yan. Mas marami pa raw Katoliko, hindi nagsisimba. Mga kapatid, ang tao po, ganyan na ang trend ngayon. Mas gusto pang mag-TikTok, Facebook. Pero pagdating po sa pakikinig ng aral ng Diyos, ayaw na nila. Hindi na sila saya, hindi na sila masigla, hindi na sila nakararanas ng yung tawag na pagkagalak. Diba kapatid? Sapagkat ang nais ng tao ay ang mga bagay ng buhay na ito. Kaya alin ang katawang espiritual na ipinakikilalan ni Kristo na pagkain na hindi material? Sa 6:27 na aklat ng Juan ay ganito po ang ating may siguro. Mga kapatid, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makagbagay ang Diyos. Mga kapatid, wala pong tigil ang tao ang kanyang bibig sa pagkain. At halos ang buhay niya ay doon niya iniuukol sa paggawa ng pagkain. Ngunit sa bandang huli napapanis. Panis. Mga kapatid, mga bagay na nawawalan ng saysay. Mga bagay na hindi na nanatili. Kaya ang sabi ng Biblia, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na mapanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Meron po bang pagkain na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan? Paano po yun? Paano po mangyayari na ang pagkain ito ay tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan? Sa 51:35 ang aklat ng Juan ay ganito po ang nakasulat, mga kapatid, sa 51 hanggang 35. Sabi ng ating Panginoon, ako ang tinapay na buhay. Nabuhabang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibibigay ay aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Kaya nga ang iba, natitigasan Paano kang mangyayari yan? Paano kang mangyayari na ang tinapay na Kristo ay buhay na babanggaling sa langit? Nang sino mang kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay. Ano po bang isabihin? Na siya'y mabubuhay magpakilanman sa makatuwid. Ang tinapay na ito, 35, at sa kanya'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Yun pala, tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman ay hindi mauuhaw. Paano ang tao hindi mamamatay? Paano ang tao mabubuhay? Kinakailangan huwag kang magutom. Kinakailangan ay huwag kang mauhaw. Bakit po? Sapagkat ang tinapay na ito ay ang tinapay ng Diyos. Mateo 4:4. Dapat siya sumagot at sinabi, nasulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, ano po yung tinapay na hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw, tinapay na pag tinanggap mo ito ay mabubuhay ka magpakailanman. Bakit po kinakailangan natin ito? Kasi, kaya po natin kailangan natin ito. Sa Juan 21:15, ito po magiliwanag. Alin po ang pinaglaanan, o sino pinaglaanan, nakakain ng Kristong tinapay ng Diyos? Juan 21,
15 hanggang 16. Kaya't na makapagpawing gutom sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ga ako na higit kaysa sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, naalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanyang muli, sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, naalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, dito po ay ipinakita kung sino ang pinaglaanan ng tinapay. Sino po ang pinaglaanan ng pagkain? Tinatawag na mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, at ang pagkain ay ang Kristong tinapay na inihahain sa atin. Kailan inihahain? Kailan inihahain? At kailan ginagawa? Sa tuwing darating ang ating katampatang pagsamba. Mga kapatid, kasi hindi pwede sabihin, mga kapatid, hindi naman ako nakalimot. Hindi ako nakadala ng pagsamba, pero hindi ako nakalimot. Mga kapatid, hindi pwede po. Kasi po, ang pagsamba, celebration. Celebration of bread and wine. Celebration of ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ng body of Christ. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya sa tuwing tayo dumadampot ng tinapay, inaalala natin alin? Ang ating Panginoon. Sa tuwing dumadampot tayo ng tinapay at tumatanggap tayo ng tinapay, ay inaalala natin ang ating Panginoon ay namatay at muling nabuhay at inihahayag natin ang kanyang pagbabalik. Kaya napakahalaga po ng makabilang tayo doon sa pagdiriwang. Kapatid, sa isang selebrasyon, linggo-linggo ay nagsasaya po tayo, linggo-linggo ay nag-aalay tayo, linggo-linggo ay tumatanggap tayo ng tinapay sapagkat nagkaisa po tayo, nagsasama-sama po tayo sa isang pagtitipon, sa isang pagdiriwang ng pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon at naghihintay naman tayo ng kanyang pagbabalik. E kung naghihintay po tayo ng kanyang pagbabalik, dumating ngayon ang Panginoon, dinarito tayo. Ngayon, kung dumating ang Panginoon, wala tayo sa celebration, hindi ka kasali sa kanyang pagbabalik sapagkat hindi ka nakabilang sa kanyang celebration. Kaya po mga kapatid, sikapin po natin na linggo-linggo ay makabahagi tayo at makatanggap tayo ng tinapay ng Diyos. Mga kapatid, ngayon, ito po sa nangyaring pandemic, nagkaroon po ng relaxation of rules ang pangasiwa. Sapagkat nagkakatipon-tipon tayo ngayon sa pamamagitan ng hindi lamang ng pagpasok sa chapel. Hindi ba? At marami tayo mga kapatid ngayon. Hindi ko na po nababati ang ating mga kapatid sa Quezon City, ang ating mga kapatid sa Parañaque. Marami po sila. Minsan, inaabot tayo engage sa 300. Na naka-online po sa atin at meron din tayo mga kababayan na hindi pa rin natin kaisa sa pagkasama-samang ito ay nakikinig din po sila sa atin, nakikibahagi rin po sila sa tinapay. Ngayon, meron din po yung rules na tinatawag. Hindi po pwede sabihin po natin, Brad, hindi mo na ako kasama sa chapel at mag-i-internet na lang ako. Nakagalitan ni Kapatid Minimum sa kanil sapagkat magkapaanak. Parang gano'n, may pupuntahan o magpapaanak ng alagang baboy ng mga anak. Kaya mag-online na lang. Hindi ko pwede yun. Kasi po, kaya lang tayo nagkaroon ng relaxation of rules dahil nga ang pastor hindi makararating. Ang mga kapatid ay nasa ganung lugar, nagkakatipon din sila sa pamagitan ng pakikisa sa atin. Pero kung ikaw ay nasa gilid lang ng kapilya,
Mga kapatid, nasa gilid lang ng mga dako ng pagsamba within the community, hindi mo pwede sabihin nasa ibang bayan ka na kasi nandun ka pa rin sa community. Kaya yun ang paalala. Mga kapatid, meron niyang rule. Yung relaxation of rules, mga kapatid, na hindi po ang ibig sabihin, hindi na ako ikadadalo sa pagtitipong pagsamba kahit na maluwag na, mag-o-online na lang ako sapagkat meron ako mga anak na baboy. Mga kapatid, hindi mo pwede yun. Kaya kinakailangan din po talaga yung ating pagharap. Inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa paningin ng Panginoon na siya nating katampatang pagsamba. What is the meaning of the word katampatang pagsamba? Spiritual service to the Lord. Bakit meron tayong spiritual service? Sapagkat tayo po ay servant. At ang servant o tagapaglingkod ay dapat na mabigyan mo ng glory o kaluwalhatian, mga kapatid, o kasiyahan yung iyong Lord, yung iyong pinaglilingkuran. Kaya mga kapatid, huwag po natin kahilimutan na ang pagsambay isang selebrasyon. Pag hindi ka kasama sa selebrasyon, mga kapatid, ay hindi ka nakabahagi doon sa gawain ng Panginoon. At yan po ay hindi dapat na umiral at manatili. Kaya sa buhay ng bawat isa atin, itong Kristong tinapay, unang Korinto 5:8-7, ay ganito po ang ating matitiyak, mga kapatid, 5:8-7, nakakalat na unang Korinto. Kaya nga, ipangilin natin ang pista. Kaya meron tayo pangingilin. Ano yung tiyatawag na pangingilin? Pamamahinga. Ipangilin natin ang pista, kaya meron tayong piyeste. Linggo-linggo, piyesta po dito. Napakainam, ano? Ay yung kapitbahay ko dito, tuwing September at October lang nagdidiwag. Kaya pag dito sa amin, pag hapon, maraming mga video ko. Pagka-birthday nung isa, susunod yung isa. Gabi-gabi, di ba? Sabi na, Andres, nadinig ko ba? Ang magsikanta naman maganda naman kumanta. Basta wala na makakarinig. Sapagkat hindi ko patutulogin na kanilang pagdiriwang sapagkat piyesta. Nagdiriwang sila. Yung gusto nila yun. Nakikibahagit. Marami na namang nagpupunta sapagkat gusto nila pong makipag-celebrate. Pero sa ating pong pagsasama-sama tuwing linggo, ipinangingilin natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, iniikang 5:8, inyo ikang ipangilin ang pista hindi sa lumang libadura, hindi sa libadura man ng masamang akala. At ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at katotohanan. Pag pinakinggan po natin ito, paliwanag ni Apostol Paulo, hindi natin naiintindihan lalim ng salita. Libadura, pangilin, pista, what is libadura? Libadura, tumutukoy po yan doon sa symbol ng tinapay. Yung lumang libadura ng Israel, kasi po sa Israel talagang tradition, dapat talaga taon-taon, merong kapistahan, meron silang pagpuputol-putol ng tinapay bilang huli nilang hapunan. Yan po, yung luma na yan. Libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, yan ang religion na gumagamit din ng talagang dahas at kasamaan tulad ng mga Hudyo, mga Jewish religion sa ating panahon. Kundi ang kinakailangan nating ipangilin at ipagdiwang ay ang tinapay na walang libadura o simbolo po yan ng tinapay na Kristo ng pagtatapat at katotohanan. Kaya sa atin pong pagsasama-sama, nagsisikap po tayo na ipagdiwang natin ang Kristo. Sa 7, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpa na tulad sa kayo walang libadura. O hindi na po pinag-uusapan ng tinapay na literal. Alisin ninyo ang lumang libadura o wala ng tinapay na literal na tulad din sa kayo walang libadura.
Hindi na pinag-uusapan ng tinapay na literal na pinagpuputol-putol sa alinmang religious celebration. Sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makapit bagay, si Kristo. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo ang tinuturing nating tinapay. Kaya ang tinapay ay simbolo para hindi ka magutom. Mga kapatid, ang tinapay ay simbolo para ikaw ay mabuhay. Pero anong uring tinapay na pag tinanggap mo ay hindi ka na mamamatay? Tinapay na ikaw ay mabubuhay. Bakit po ang tinapay na Kristo ang siya magbibigay sa atin ng buhay at alin po ba ang kinakailangang buhayin? Basahin po natin sa Aklat ng Kawikaan 19:15, ganito ang ating matitiyak, mga kapatid, at ganito po ang pagtuturo. 19:15 ng Aklat ng Kawikaan. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog, at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Kaya ang kinakailangan po pakainin natin ang ating mga kaluluwa, sapagkat pag ang kaluluwa po natin ay hindi nabusog na mabuti at magutom, ay mamamatay. Paano pong namamatay? Ano pong ibig sabihin nun? Nalalagot ang pag-asa. Pag nawala sa atin ang pag-asa, nawala po sa atin ang pananampalataya, nawala po sa atin yung magsisilbing lakas para po tayo mabuhay. Mga kapatid, ang resulta po niyan ay kawalan ng halaga ng buhay sa buhay na ito, sapagkat ang gagawin na lang ng tao ay kumain at uminom, magalak sa lahat ng kanyang ginagawa, pero sa bandang huli, kung hindi siya nakasali sa halaga ng pagtanggap ng tinapay. Bakit po napakahalaga yon? Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya hindi ka makatatanggap ng tinapay pag hindi ka nakipag-fellowship. Hindi ka nakiisa sa pagsamba. Kaya mga kapatid, yung ating mga kapatid, hindi po talaga nagpapabaya kahit sa online. Pwede ba ikaw online? Makatanggap ng tinapay. Nakatanggap po ba kayo? Narinig niyo ba yung sinalita? Narinig ng ating mga kapatid at narito po sila sa pagkakataon po ito. Kahit sila ay nasa Manila, kahit sila ay nasa Cavite, kahit sila po ay nasa Batangas, kahit sila ay nasa UK, nasa France, nasa sa Arabia, nasa sa Amerika, at sa iba pang mga lugar na kinaroroonan ng ating mga kapatid. Sila po ay nakabahagi ng tinapay sapagkat ang salita na kanilang narinig ay dumating sa kanila. Kung ang ating pong pagsasama-samahan ay literal na tinapay. At dumating ang pandemic. At dumating ang ganitong sitwasyon, paano ka makapag-online? Paano ka maka-online tinapay? Natatanggapin mo yung tinapay kung literal na tinapay. Kaya yung sinasabing online mass, wala po yun. Sapagkat ang pagkakatoliko at sa kanilang mga aral, nagkaroon lang ng halaga ang pagsimba pag nakatanggap ng ostya. Sapagkat yun daw ay nagtra-translate sa pagkakataong yun na mismong katawan ni Kristo. Mga kapatid. Kaya po, sa ganitong panahon, ng kasulukuyang panahon na kahit nagkaganito man ang daigdig, ang iglesia po ng Diyos na buhay, kay Kristo Jesus ay nananatili sa isang matibay na pananampalataya at paninindigan na hindi tayo nahahadlangan ng kasulukuyang panahon, sapagkat ang salita ay patuloy na naipapahayag at naihahatid sa ating mga kapatid. Kaya hindi sila nawawalan ng pag-asa sa buhay. Kaya, ano po ang sukdulang batayan ni Apostol Pablo at ng Iglesia ng sa buhay? Wala nang bisa ang material na tinapay. Hebreo 15:8, basahin po natin. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susudugin buo, mga hain patungkol sa kasalanan, hindi mo ibig at hindi mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inihahandog ayon
sa kautusan. Kaya sa Israel, yung ginagawa po nilang mga paghahandog ng mga hain, yung kanilang celebration o Jewish celebration, taon-taon, meron silang Santa Cena, meron silang banal na hapunan, wala na po sa Diyos yun. Wala nang halaga yan. Hindi na po kailangan yan sa tinatawag na paglilingkod. Bakit? Sa Estresian, aklat ng unang Korinto, ang pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain. Ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Ano po ang mangyayari? Wala pong halaga. Kahit na kumain ka ng kumain ng masarap na tinapay, baliwala po yung sa spiritual na gawain. Sapagkat ang pagkain ay sa tiyan, hindi na po bahagi yan ng gawaing spiritual, binago na ang palatuntunan. Hebreo 9, ang talata po ay 10. Palibhasi palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga ilumin at sari-saring paglilinis. Kaya hindi na po nakaukol sa ating panahon sapagkat dumating na yung panahon ng pagbabago. Kailan po nagbago? Nang dumating ang tinapay na Kristo. Ang Jewish celebration na paghahandog ng mga tinapay na pagpuputol-putol bilang pag-alaala sa isang gawain ng pananampalataya sa literal na tinapay, wala na rin. Mga kapatid, sa panahon ng mga Kristiyano, sinabi ni Apostol Pablo, ako ika. Pinagputol-putol ko ang tinapay sa inyo na ng gabing yao ay tinanggap ko sa Panginoon. Tanong, nandun ba si Apostol Pablo? Paano nakabahagi si Apostol Pablo nang sinasabi niya, tinanggap ko sa Panginoon? Kaya niya tinanggap sa Panginoon. Nakita niya ba ang Panginoon na aktual? Na siya'y tumanggap ng tinapay? Hindi. Paano yung tinanggap niya? Hindi po literal na tinapay, kundi spiritual na tinapay, salita na dumating sa bawat iya sa atin, sapagkat ang salita ay buhay, ang salita ay pag-asa, ang salita and the very word na dumarating sa atin ay siyang nagbibigay sa atin ng buhay at siya ring bubuhay sa atin sa huling araw. O ang sabi ng Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ang katawang alabok ay lilipas. Ang tinapay na kinain mo lilipas. Lipas ba o hindi? Ilang beses kang kumain ng shakies. Nasaan na si shakies na kinain mo? Nandoon sa balon. Lumipas na. Lahat ng ginawa mong tinapay, wala na. Ano ang saysay ng lahat ng ginawa ng tao? Pero, ang salita na ating narinig, mga kapatid, na ating pinagsasama-samahan sa ating pagdiriwang, ipagdiwang ninyo ang pista, mga kapatid, hindi ng libadura ng masamang akala o ng lumang libadura, kundi ang libadura ng katotohanan at pagkatapat. Yung ating pagkatapat sa mga salita na ating narinig, mga kapatid, yan po ang may halaga sa paningin ng ating Panginoon Diyos. At wala nang halaga sa Diyos ang pagkain at pag-inom. Wala pong kaugnayan yan sa spiritual na paglilingkod na gagawin ng mga Kristiyano. At yan ay napatunayan sa lahat ng panahon. At napatunayan sa kasaysayan. At napatunayan at nasubukan din sa panahon ng pandemic. Wala palang saysay ang pagrelihiyon na may gumagamit ng tinapay. Sapagkat nawala ang saysay ng kanilang relihiyon, di ba? Kaya kahit sa aral na kanilang pininindigan, ang halaga ng pagsisimbay, pag nakakain ka ng ostya, nagmisa lang online. Anong ostya tinanggap mo? Di ba lahat ng katoliko mo? Nag-online ka lang. Pero sa atin po, kahit nag-online ka, sapagkat dumating sa iyo yung salita at naunawaan mo, na pinagtapatan mo, nakabahagi ka ng salita, nakabilang ka sa pagdiriwang. 14:17 po na aklat ng Roma,
Basahin po natin, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yan po ang pairalin po natin. Katwiran, anday katwiran, yan po ang righteousness. Kapayapaan, peace, kinakalaman. Karoon po tayo ng kapayapaan at kagalakan. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Sa buhay nito, marami po suliranin ng dumarating sa tao. Ang tao po ay nawala out of job, nawala ng pag-asa, nawala ng galak. Sa bagay na kung ang lahat ng ang pag-iral po ng ating buhay at pagkilos ng ating pag-iisip at pagkatao ay nakasalalay sa buhay na ito, yun ang baseline, mawawala po tayo ng galak. Bakit? Sapagkat sa panahon ngayon, ikaw ay mawawala. Wala ka ng trabaho, hindi mo papasigla yung economics ng buhay. Yung dating pangyayari, iba na ngayon. Marami pong nadidepress. Lalo-lalo na yung mga millennials daw, mga kapatid. May pag-aaral daw, mga millennials nadidepress. Hindi makalabas Hindi makita yung boyfriend nila Puro online lang. Puro lang. Hindi sila makapaghanap ng trabaho. Pag matatanda, walang magawa, sa bahay lang. Ganun po ang nangyayari. May malaking nagbago ng panahon. Pagamat hinihintay ng ating Pangulo na tulungan tayo ng mga Chinese, sapagkat sila ang unang naging successful sa pag-produce ng mass production ng vaccine. Mukhang ang mga insekreto mukhang hindi tutulungan ng Pilipinas na inaasahan ng ating Pangulo. O di hindi pa mag-normal sapagkat yung palang mga vaccine na yan, nabili na ng mayayamang bansa. Si Juan de la Cruz ay maghihintay lang pag nauna na ang mga mayayamang bansa. Kaya, na-expect ko po ito, mga kabayan, mga 2022 pa ito. Kung meron ng vaccine, 2022 pa, dapat tayo ang huli. Kaya ano man ang sitwasyon ng buhay natin sa hinaharap at kalagayan, manatili na po tayo sa salita. Sapagkat sa magitan ng salita, ikaw ay gagaling. Sa pagmagitan ng salita, ikaw ay magiging payapa. Kasi po, kaya ka maging payapa dahil sa word, sa salita. Kaya ka magkakaroon ng kagalakan dahil sa salita. Mga kapatid, sa buhay na ito, minsan nadalas tayo naiinis, di ba? Ba't ka naiinis? Kasi meron ka naring na salita na hindi mo gusto. Kaya ka naiinis. Mga kapatid. Kaya yung processing ng ating pag-iisip, yung pagkaproseso ng ating pag-iisip, huwag mo natin tanggapin yung mga kagugulo. Kinakailangan tanggapin natin puro tinapay ng katwiran, ng kapayapaan, at ng kagalakan ng Espiritu Santo. Gaya po ng ginagawa ngayon ng ating mga kapatid na si kapatid na Leo Cebu. Pamilya ng kapatid na Leo Cebu, kapatid na Leilani Marie, at Sister Felicia Leoni Cebu. Nasaan na ba sila? Nasa Cavite? Imus? Nasa Taguig. Dati sila nagulat sa Taguig. Nagkapasalamat po sila dahil sa maraming pagkapala at kabutihan, lalo na kay kapatid na Felicia Leoni. Leoni ba? Leoni. Cebu. At sa pagsapit na ika-4 na kaarawan ng kapatid na Felicia Leoni. Anak po ni kapatid na Leon. Nakita nyo malusog na bata. At talagang malusog yan dahil sa bahit hindi lulusog, inalagaan ng puso ng magulang. At kasi 4 na taon niya ay, sabi po ng Biblia, ang pagkakaroon ng anak ay regalo ng Diyos. Ang pagkakaroon ng anak, ang supling, o ang nanggaling sa bahay bata, ay pamana ng Diyos. Pamana. Ang anak ay pamana. Lagi po natin iisipin yon. Ang anak ko ay isang pamana, ang anak ko ay isang regalo. Ang isang regalo na pinagkinuha sa iyo, o hindi mo iningatan, at winasak ng iba, o pinasama ng iba, matutuwa ka ba? Kaya ang isang regalo o pamana, yan po ay talagang hinuhusan. Talagang ini-investan mo. Kaya nga minsan magulang, bigyan mo ng t-shirt yan. Bigyan mo ng jacket yan.
Natutuwa ka. Bigyan mo ng gold yan. Ibili mo ng hikaw yan, ng singsing yan. Papasukin mo sa bagad ng paaralan niya. Kaya po, bilang regalo, bilang pamana sa atin ng Diyos, talaga namang yung buo natin pag-isikap ay ginagawa po natin para sa ating mga anak. Sapagat ang mga anak naman ito, pagdating ng araw, na yung bagay na regalo sa iyo ng Diyos, yung bagay na pamana sa iyo ng Diyos, yun naman po ang maging tungkod mo sa iyong pagtanda. Yan naman ay magbabalik sa iyo, magsusukuli sa iyo ng nang hindi mo mapapantay ang kasiyahan. Bakit? Bibigyan ka ng apo niyan eh. Sabihin sa iyo, Lola, Lolo, Bobo. Natutuwa po minsan sa mga, meron pong grupo sa amin po, meron kami grupo, hindi lang nakasali kasi may isang linggo lang ako nagka-Facebook. Ano po kaya, i-like niyo po yung aking Facebook page. May Facebook page na tayo. Wala pa na. Yung Facebook account ko. Hindi ko alam kasi ganun eh. Ginawa mo ko ng Facebook, is si Sarah. Yung tatlong lalaking may daladalang martilyo. Yun yung aking Facebook account. Kinakailangan po kasi eh. Dahil sa trabaho. Pero kung natusin talaga, ayun, may Facebook. Pero kailangan eh. Ngayon, ang yan pong bata, yung ating mga anak, talagang yan po ay mainam. Yan po ay talagang nagiging kasiyahan ng mga magulang, lalo na pag sumasapit ay ika-4 na taon, 5, at masusundan natin ang kanilang paglaki hanggang sila'y magsipag-asawa. Makikita natin yung nakabuo sila ng pamilya. Napaka-inam po. Masarap talaga sa isang nagkapamilya, yung nakitang unti-unti mo mula nang itinanim hanggang sa lumaki, hanggang sa magbunga, nakitang maayos. At yan po ang ating wish. Wala tayo hinangad para sa ating mga anak na hindi mabuti para sa kanila. Kaya lang talagang pinapaalala natin, ang resulta para bumuti ng gusto, huwag hihiwalay sa Diyos, sa ating pananampalataya. Kasi hindi ko maipagpapatuloy ang gawain ng pagkaserdoting banal kung hindi po maging maayos ang kalagayan ng ating mga anak. Kaya kapatid na Felicia Leon, si kapatid na Jeremy Israel at si Rial Manggubat, kapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa pagsapit ng anibersaryo ng kasal. Ilang taon na ba sila? Wala po nalaki dito, no? Pagsapit ng karawan ni Brad Jeremy, mga kapayapaan, mga kaligtasan, maayos na hanap buhay, at maayos na kalusugan. Hindi naman po ang pagiging maayos ay marami ka ng lahat ng bagay. Ang salita pong maayos, pag natutuwa ka at nasisiyahan ka sa buhay mo, yun ang tinatawag na maayos. Pinagpasalamat mo ang pagsapit ng anibersaryo ng kasal. Bihira din po ang nag-anibersaryo ng kasal. Ako po, madalas nangasiwa sa mga pasalamat. Bihira. Ako nagpasalamat dahil sa anibersaryo ng aming kasal. Ang ibig sabihin, talagang ang ating mga kapatid, talagang yung pagpapamili nila, talaga napakahalaga na ng araw na yun, isang simpleng selebrasyon. Nang sinabi ng ministro ng asiwa, tinatanggap mo ba ang babaeng ito naging tunay mong asawa at kayong dalawa ay magsasama sa hirap at sa ginhawa? Sagot, opo. Anong malaunan, madalas naman nagkakagalit ang maraming mag-asawa, kaya hindi siguro nagse-celebrate ng anniversary. May isa kasi birthday lang, pero yung anniversary ng kasal, bihirang nagkapasalamat. Siguro meron silang tawag po doon? Meron silang quarrel paminsan-minsan, kaya hindi na mag-celebrate. Hindi mo ba dapat ipag-celebrate talaga? Sapagkat ang Diyos ay lumikha ng tao. At sa paglikha ng Diyos ng tao, sa magitan ng kinapal, ng alabok ng lupa, hiningahan ng kanyang butos ng ilong, ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kalawang may buhay. Nakita niya malungkot ang lalaki, hinugot ang kanyang tadyag, kinapaghilom ang laman sa loob niyo na ginawa niyang isang babae. At sabi ng mga lalaki, ito ay buto ng aking buto at laman ng aking laman, tatawagin siyang babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ikalawang proseso po ng pag-alak. Pagkatapos po nito, sa magitan ng kasal sa mag-asawa,
Mga kapatid, sabi ng Diyos, magkaanak kayo at inyong supilin. Kaya nandiyan na po ang kanilang anak, si kapatid na Rial Manggubay. Na ako po ay mag-asawa. Ang sabi ng matyahin ng aking asawa, alam mo, aswerte ka sa iyong mga pangasawa. Bakit ka? Magkakaroon ka ng maraming anak. Sapagkat ang ikang asawa ay malapad ang bewa. Pag malapad daw yung ganito, magkakaroon ng maraming anak. Hindi pala basis yan, ano ba? Pagkakaroon ng maraming anak. Sana? Nag-iisa lang. Katumbas naman nun marami rin. Maraming gastos eh. Maraming gastos. Katumbas ng isa, ang marami rin. Yun din. Ang bill ng aming kuryente, tumaas ng tumaas. Kasi po yung anak ko humiwalay na ng kwarto. Kasi siya na lang daw, ang 17 anyos, nakatabi pa sa nanay. Sabag yung mga pisa naman nila, nakahiwalay na. O higa, humiwalay na. Problema po, bala kong pabalikin sa bahay eh. Ang bill ng kuryente, 1.9. Ngayon, 2.9. Lumipat lang, nadagdagan ng 1,000. Yaman na. Dagdagan na lang ako ng hanap buhay. Habang lumalaki ang gas mo, huwag mo problemahin yan. Dagdagan mo ang hanap buhay. Bumaliwat kanan ka at marami kang masumpungang ikabubuhay. Kagaya po ni kapatid na Jeremy. Dagdagan po natin. Kami na Jeremy. Habang dumarami, laging nagiging maayos. Bakit? Maayos naman ang hanap buhay mo. Kaya tayo pa. Bata pa naman ang asawa mo. Huwag po natin, kung yun ay kaloob ng Diyos, bakit hindi? Ang mahalaga, happy family kayo. Wala kaya pa kayo. Si kapatid na Jeremy ay magandang lalaki. Ay wala namang nakapapansing magagandang babae sa Taguig. Maraming maganda dun eh. Basta't ganito lang, pag lumakad ka, meron kang tatak kabayo. Kaya ako po binigyan ng asawa ko ng gold. Alam niyo po yun nakalagay dito? Sign ng tatak kabayo. Ano ba yung sabihin nun? Pag lumalakad ka, diretso. Merong nakatakip. Hindi ka pwedeng kumaliwa, hindi ka pwedeng kumanan. Isa lang ang tingin mo, yung asawa mo lang. Ang pahiniwalaan mo, titignan mo. Pag tumingin ka sa kaliwat kanan hindi ka makakauwi ng maaga. Ang pagkakaroon ka ng problema. Kaya na kailangan yan. Pamilya po ng ating kapatid. Masaya po sila. Sila nakapagkapasalamat. Sineselebrate po nila yung kanilang kasal. Kami nag-celebrate din po pag nagkasabay-sabay na namin. Nagkasabay-sabay namin pagdating ng December. Ganun naman ang Kaya mahalaga rin na yan ay lagi alalahanin ng ating mga kapatid sapagkat napakasarap po umuwi sa bahay. Ako kahit ginagabi, Mrs. Malayo paglalakbay, ang lagi kong nasa isip, makauwi ako na maayos sapagkat naghihintay doon ang aking anak na pag wala akong daladalang pasalubong ay nagtatampo. Nag-text sa akin, "Uy, naglobat ako." Ganun pala, nakalagay doon, may pasalubong. Pagdating ko, hindi ako napansin kasi hindi ko nabasa yung hinintay ko ng ating gabi. Ano po yung sabihin, masarap umuwi sa bahay? Walang pinakamasarap uwian, kundi ang sariling tahanan sapagkat yun po ay kadluan ng kasiyahan at kaligayahan na galing sa Diyos. Hindi yan matutumbasan ng dami ng pera. Kapatid, marami pong mayaman, marami pong makapangyarihan, marami pong nasa mansyon. Broken home. Hindi po masaya sa kanilang pagkapamilya. Bakit po? Sapagkat nawala po sa kanila yung pag-ibig na galing sa Diyos. Kapatid, kaya kinakailangan ay celebrate po natin ang lahat ng pagdiriwang na ito na galing sa Diyos. Mga kapatid, sa bisa po ng karapatan na pinagkatiwalaan ng Diyos sa Kanya, mga karal na pinakasampapan, tanggapin po ninyo yung basbas ng Kanya. Pagkapala, 5 seconds yan, bilis lag nung ayos yung ating internet. 4 seconds, nakadinig po rin. Dati kasi nagot na 4 minutes yun. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo.
Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Tayo po'y sama-sama. Kunindig, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Amang, matapos na aming mapag-aralan ang hinubuti ng iyong mga katotohanan, ang tinapay na siyang bubuhay sa amin magpakailanpaman, ang pagkain ng aming mga kaluluwa. Loobin ho, Panginoon, na ito'y matala ng malalim sa liha ng aming mga puso. Amin pong malakar at amin pong may sa kabuhayan habang pinautang po kami ang buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, salamat po. Maraming salamat po sa karapatan na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, na hanggang sa mga sandali po ito ay nagagampanan po namin ang pagdiriwang, ang kapistahan ng aming pag-alaala sa buhay at kamatayan ng aming Panginoon, na ng gabing kanyang pagputol-putol ng tinapay ay ibinahagi niya sa lahat ng sumasampalataya, sapagkat ang Espiritu ay buhay at mananatili hanggang sa huling kapanahonan ito, ay patatanggap mo sa bawat iya sa amin upang makabahagi kami sa katawan at dugo ng aming Panginoon, upang may pagdiwang namin ang kahalagahan nito sa aming mga puso. At sa tuwi-tuwi na ay naghihintay kami kataglayang pagtitiis. Ang buhay na ito na may kamatayan ay mapalitan ng buhay na wala hanggan, na sa piling ng aming Panginoon ay mabubuhay kami magpasawalang hanggan. Dakilang Diyos, malibhas ay ganito po ang kalagayan ng bawat iya sa amin, sa isang panahong mapanganib, sa isang panahong hindi tiyak. Isang bagay po ang aming pinakikiusap ay makatiyak kami sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Ngunit hindi po namin ito magagawa kung hindi po kami aalalayan. Sa paghakbang ng aming mga paa ay maraming panganib, tukso sa paligid, mga bagay na kung minsan ay nagpapahina ng aming mga pananampalataya. Ngunit sa magitan ng iyong tulong at magagawa, ang Espiritu Santo na iyong ipinangako, ay patuloy mo na itatanggap ang tinapay na mula sa iyo upang magkaroon kami ng katwiran, ng kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo, upang sa tuwi-tuwi na mananatili kaming lingkod mo. Ano man ang mangyari, ay patuloy kaming makakaasa sa ipinangako kong buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga kapatid na naghahain ng pasalamat, pinagdiriwang po nila ang kaarawan ng kanilang anak. Ang kapatid na Felicia Leon, Cebu, sa magitan ng kanilang mga magulang, ang kapatid na Leo at kapatid na Lay, na sa magitan ng kaloob na mula sa iyo, binigyan po sila ng supli na magiging pag-uukol ng kanilang lubos na magagawa at kasiyahan ng kanilang pagkapamilya at paglilingkod. Tulungan mo po ang batang ito, palakihin mo po na may banal na takot sa liwanag ng iyong mga aral. Maging pagdating ng takdang panahon ay magkapatuloy ang sahay ng lahi mula kay kapatid na Leo at sa kanyang mahal sa buhay na isang tahanan, na isang angkan na magkapatuloy sa gawain ng paglilingkod at pag-aalay sa iyong dakilang harapan. Dakilang Diyos, narito rin po ang aming kapatid na Jeremy at kapatid na Raquel at ang kanilang anak, dahil po sa kaginhawahan at kapayapaan at maayos na kalusugan at maayos na pag-ahanap buhay at sa pagsapit din ng kaarawan ng aming kapatid at sa kanilang anibersaryo ng kanilang kasal, ay inaalala po nila na minsan sa isang panahon ay pinapagsama po sila sa katotohanan at katwiran at sa kaawaan, at patuloy nilang inaalala na ikaw ang Diyos na gumawa po nito sa kanilang buhay, kung kaya sila po nakikiusap na kanila ring naisin at hibig na patuloy po silang palaguin sa pananampalataya at palakasin sa paglilingkod, maging tahanang kapayapa at matagumpay sa lahat ng panahon, ay kasama namin at kaisa namin maglilingkod sa iyo habang kami po'y pinautang mo ng buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, sa araw na ito ng aming pagsamba sa iyo, sa aming pong paghahain ng mga haing ukol sa Espiritu, tanggapin po sa iyong palalakay taasan ng aming mga pag-aalay, kung nasumpungan man sa amin ang mga kapintasan, ang mga karupukan, ang mga kahinaan, alang-alang dakilang Ama,
Sa pangalang itinago po sa amin. Kaya mo ikaw may sabi na hindi mo na aalahalin pa, sapagat napalad yung mga lingkod mo na hindi mo na inaalala ang kanilang mga pagkukulang. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming maipamagitan sa iyo. At sa oras na ito ay ikaw po sa amin ang iyong banal na bendisyon. Sa kalilinis, sa ikaw magkapatawa ng lahat ng aming managawa, mga kasalanan. Maasa po kami dakilang Ama na nakararating sa iyong banal na kaitaasan ng aming pakiusap at amanhin. Nabubuhay po kami sa maraming pangailangan. Ang iyong po sa amin ay may mga karamdamang tinataglay. Ngunit sa magitan ng iyong salita ay kami gagaling. Sa magitan ng iyong salita ay malulubos kami sa kapayapaan at sa kagalakan ng aming mga puso na hindi kami mawawal ng pag-asa. Ano man ang mangyari sa amin, ikaw ang Diyos na patuloy na magmamalasakit sa amin upang mabuhay at namatay sa pananampalataya at paglilingkod na siyang hinahanda mo po sa aming mga buhay. Maasa po kami ng iyong pagkapala at banal na bendisyon iginaw po sa amin at sa aming magandang kapatid at mga katulong sa gawain. Sa lahat ng iyong mga anak, nakabahagi po namin sa pagdiriwang na ito. Ang lahat ng iting hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Panginoon, aming Diyos, makapangyarihan po sa lahat natin paghawak po sa aking mga kamay. Naging bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa po. Gawin po sana ito'y magamit lamang po ng pagpapangasya para sa kaya at nalaganap ng iyong mga banal na mga katwiran. Upang makatawag po po, Panginoon, mga lalaki at babae na kasama po natin po, purit na dakila sa iyong kabanal-banalang Panginoon. Panginoon, aming Diyos, na makapangyarihan po sa lahat, umasa po kami na sa laking ito, gayon din ang nakayanang handog ng mga anak mo. Nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap na samyo na kalulugod sa iyong kaitaasan. Matala po sana itong kabanalan sa aklat ng aming mga buhay. Pamanahin naman po namin ang pinapangakong buhay na wala hanggan. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Hindi po namin nakalimutan ang dalangin sa iyo. Kami yung mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawa po. Naway pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, na mapagkakaitang kasangayan naman po ng banal na kalooban upang ang mabahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkulin niyatang mo sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming hihiling at pinasasalamatan sa tanging pangarap karapatan ng aming mahal na Panginoon si Kristo Jesus. Amen. Doxologia, mga kapatid. Amen.
ay pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga mangaral. Naway tanggapin natin ang wala hanggang pag-ibig ng samang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ating huling linggo. I-class semester po kami sa Miyerkules. At close po natin ang ating record. Meron din po tayong tulungan sa namatayan. Sa pamilya ng ating magandang kapatid na Yumao Danilo Santiago, senior. Yun ay para sa... Iba naman tumulong na nakaraan. Wala nang problema. Pero talaga naka-schedule yun. Ngayong buong ito ng September sa Polkot. Kaugaling po sa atin na po kailan nangyari yung kamatayan sa susunod na buwan. Doon po talaga ginagawa o ipinagkakaroon natin ang ating mga tulong at damay sa ulila ng ating kapatid na namayan.